Nagutom tayo. So, kain. Gracias. Ate, bendiciones. Para ti. Muchas gracias, señorito. Ako po ay nagme-merienda. Black coffee. At ensaymada. Merienda tayo. Black coffee at ensaymada. Ensaymada. Black coffee. Merienda sa tadong. Merienda sa taday. Kay gutom naman kayo dong, oy. Merienda sa taba. Ay hata mag-istorya dire. Ay hata mag-live, magkuan sa ta, mag-merienda. Kaunta dong, kaunta. Kaunta day. Merienda ta ba? Ay gutom naman, oy. Gutom na lagi. Merienda sa ta. Merienda ta day. Merienda sa ta. May tao. Buksan ko lang pintuan. May tao. Somebody? Somebody out there? Somebody out there? Okay. Open the door. I open the door. Wala pa. Yan. So, tuloy po natin ang ating kain. Yan. Mga unsa ta day, uy. Mga unsa ta doy. Day, ugdong, mga unsa ta, kay gutom naman. Ay ta mag-storyad ba? Ay ta mag-live, magkuan sa ta, magkaon sa ta, oh, ang akong merienda, ensaymada o black coffee. Black coffee o ensaymada. So mga unsa ta, oy, kay gutom naman, oy. Power. Animalistic power. Aron na atay power ba? Inig-istorya nato unya. Aron na power. Magkaon sa ta, no? Merienda sa ta ba?
Merienda sa pagkahuman ay ta mag-live. Ay ta magkuan sa atong topic. Mahurot na, mahurot na. Dami ilang kuan. Dami ilang ensaymada. Ensaymada with cheese. Dami. Dami lagi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nabusog na po. Busog na ako. Tubig. Inom sa ta tubig. Uy, gamay na lang akong tubig, oh. Gamay na lang ang akong tubig. Yan. Okay. So, bago tayo mag-start, dali lang. Yung mic ko, kailan ko mag-mic. Kinahanglan na ako mag-mic kay dili ko mag-mic. Naikuan ka ng saba ba? Saba. Saba siya. Kinahanglan na mag-mic para dili saba. Okay? Oh, sabi ni Max Zenzer, Dok, may sayad ata sa utak. Si Sarah. Anong gamot dito, Dok, kay Sarah? Alam mo na ang gamot kay Sarah. Pa-mental mo. Pa-mental mo. Dali ah. Dali. Okay. Okay. Ano daw gamot para kay Sarah? Hindi pa-mental mo. Hindi naman talaga yan. Pa-mental. Kailangan niya mental hospital. Ipa-mental mo. Sabi ni LD Channel, si Bakin, si John Vic. Let's leave everything, no, sa wisdom ng ating Pangulo. No? So, hayaan lang po natin ang ating Pangulo na magpasya sa mga dapat na pagpasyahan. No? So, as of now, alam ko po na nakikinita ko na pag
balik ni General Torre ay tatanggapin na niya, 'no, itong binigay sa binibigay sa kanya na binigay sa ayun pala naniniwala ako na pagbalik ni General Torre ay kanya ng, tatanggapin yung binibigay sa kanyang posisyon, 'no? So, naniniwala ako mga kaibigan na mag-aano lang muna si General Torre, kumbaga magpapahinga lang muna si General Torre 'no, pero naniniwala ako na pagbalik po niya ay, ah, eto na yung pasabog 'no, at, itong mga DDS na ito ay talaga namang mapapahiya. Kasi guys, sila po ay dami po nilang sinasabi 'no, tungkol po sa kay General Torre, keso kawawa, keso ganyan, lalo na si Bato. Alam niyo hindi kawawa si General Torre 'no, alam niyo kung bakit? Kawawa ba naman yung 4-star general pa rin at kawawa ba naman yung tao na, ah, buong-buo pa rin ang tiwala ng ating pangulo at bibigyan pa ng mas malaking responsibility. Alam niyo mga kaibigan na eto ang tingin ko, para sa akin, ang isang napakagaling na General Torre kasi guys, pagdating sa PNP, ang dami niyang boss. Sa totoo lang, 'pag PNP chief si General Torre, ang dami niyang boss. Andiyan yung kailangan niyang mag-report sa NAPOLCOM, andiyan yung kailangan niyang mag-report sa DILG kay John Vic Rimulya, andiyan pa yung, pinaka-commander-in-chief, si PBBM. So, para sa isang napakalakas na personalidad na katulad ni General Torre, na independent at sanay na magdesisyon ng mag-isa na wala ng kinukonsulta-konsulta. Sanay siya sa gano'n guys kasi independent siya, strong leader 'no, napaka-strong leader. Napakahirap sa isang personalidad na napaka-strong leader mo, decisive leader ka, puwede kang mag-decide without your bosses. Kahit wala ang boss mo, makakapag-decide ka ng maayos and everything kasi nga magaling siya, magaling talaga si General Torre. So, para kay General Torre at ito ramdam na ramdam ko guys, kasi sa totoo lang, ganyan din ako, nung nagtatrabaho ako. Ganyan din ako guys, yun bang decisive ako, Minsan meron akong mga pasya na, "Oh, 'pag gusto ko ito kung nakikita kong tama." Magpapasya na ako kahit hindi pa alam ng boss ko at paninindigan ko 'yan, 'no? Isa 'yan sa ugali ko guys. Hindi mo ako puwedeng mahawakan na ganyan. Hindi mo ako puwedeng mahawakan sa leeg. Paninindigan ko. Kaya nga natutuwa ako ngayon kasi wala akong boss. Kaya may inoferan ako nung nakaraan kong, um, employer 'no, kasi wala ng COVID, et cetera. So pinapabalik ako 'no, at mas malaki ang ibabayad sa'kin salary. So sabi ko, "Never mind, hindi na ako babalik at least ito wala akong boss." Kahit si PBBM hindi ko naman siya boss. PCO, wala akong boss. Boss ko ang sarili ko. Gigising ako ng maaga, gigising man ako ng tanghali o ng hapon, matutulog man ako ng maaga, ng tanghali o ng hapon, wala sa aking magmamando dahil ako ang boss ng sarili ko. So, sabi ko sa, aking, boss noon 'no, "Hindi na ako babalik, gusto ko na 'to."
Para akong ano guys, eh, yung yan katulad kay General Torre 'no, decisive, strong, hindi mo mahahawakan sa liig. So, para sa mga katulad naming personality, napakahirap yung marami kang boss. Kaya ito mga kaibigan, ito sa tingin ko, mas okey itong mangyayari na ilalagay si General Torre sa isang, ahensiya o sa isang let's say, ah task force 'no, anti-crime, anti-corruption 'no, task force o kung ano mang, tatawagin 'no, kung ano mang tawag sa, pamumunuan ngayon ni General Torre. At magre-report lang siya directly to the President. Diretso sa presidente. Hindi na siya dadaan sa NAPOLCOM, wala ng DILG na kailangan pang, ah, approval, wala na, diretso na sa pangulo. So mga kaibigan, ang ganda ng gano'n 'di ba? Ang ganda ng ganyan, na talagang diretso na at hindi ka na, dadaan. Hindi na kailangang approval ng DILG, approval ng NAPOLCOM. 'Pag may mga desisyon ka, desisyon mo lang 'yun at isa lang ang boss mo, ang presidente. Ang ganda 'di ba? Ah, ang ganda mga kaibigan 'no? Napakaganda po nun. So para sa akin, ito po, fit na fit talaga 'yan kay General Torre. Dahil si General Torre po ay strong leader, may pagka-headstrong din 'no, at saka very decisive, nagpapasya kahit na hindi pa niya ipapa-approve basta 'pag alam niya na, "Eto, karapatan ko 'tong magpasya nito, paninindigan ko 'to." So may gano'n po 'no, medyo may ganyang ugali si General Torre. The same with me na mahihirapan po ako kapag marami akong boss. Kasi hindi mo ako mahahawakan sa liig. Ipaglalaban ko, 'pag alam ko, eh, hindi, tama ako, kahit boss ko 'yan. Kaya nga nagkakaroon ako ng mga clash sa boss ko dati. Nagkakaroon ng gano'n, ng, mga misunderstanding. Nauuwi sa pagre-resign ko. Kasi nga hindi ako ano, hindi ako magpapatalo. 'Pag alam kong tama itong desisyon ko, hindi po puwede. Tama ang desisyon ko dahil alam kong tama ito. Pinag-aralan ko, pinag-isipan ko. Tama ito. May gano'n din akong ano, ugali. Kaya hindi ako pupuwede sa maraming boss. Isang boss okey na sa'kin. At ngayon wala akong boss, boss ko lang sarili ko. Yung presidente hindi ko naman siya boss, eh, kasi hindi naman niya ako binabayaran, 'no? Wala naman akong bayad. Gano'n din naman kay speaker, hindi ko rin naman siya boss, oh. So, ang ginagawa ko lang talaga ngayon ay talagang, let's say, suporta coming from the heart, galing sa puso na suporta. 'Yun mga kaibigan, ang ginagawa ko ngayon. Ang suporta ko sa gobyernong ito at sa ating pangulo ay galing sa puso, walang bayad, 'no? 'Yan po mga kaibigan, 'no? Sabi niya, "Uy, bakit umiiyak si Lorraine?" Basahin ko nga 'to si Lorraine, umiiyak siya, oh. Ah, Lorraine Rodriguez, "Kaya ka umiyak dahil wala ng ayuda." Panahon ni Duterte, panahon po ni Duterte 'yan. Doon ko lang naranasan umiyak. Sa buong buhay ko, hindi ako umiiyak dahil walang pambili ng pagkain. Never kong naranasan 'yan. Naranasan ko lang sa panahon ni Duterte. Wala na, walang-wala na. Kasi nga inutil si Duterte, inutil. Napakalaki niyang inutil. May trabaho ako, maganda trabaho ko, malaki ang tax ko kasi malaki ang sahod. Ni-lockdown niya,
wala namang may COVID dito sa lugar, ni-lockdown niya. Hindi naman pala niya kayang pangatawanan na pakainin ang mga tao. My God, inutil talaga. Inutil! Napaka-inutil talaga ni Duterte. Pinaka-inutil na pangulo ng Pilipinas. Kaya nga kapag nagba-vlog ako, yan talagang hindi ko makalimutan, 'no? Yan talaga, hindi ko talaga makalimutan. Si Duterte ay inutil. May Bayanihan Act 1, may Bayanihan Act 2, kung saan magbibigay ng ayuda kasi ni-lockdown niya, katungkulan ng gobyerno na pakainin ang mga Pilipino dahil ni-lockdown. Pero anong nangyari? Walang ayuda, wala. Mabuti na lang may mga private citizens na mga mayayaman na naglakas ng loob na magbukas ng mga community pantries para ang mga Pilipino, ang mga kapwa Pilipino ay makakain at hindi mamatay sa pandemic. Naalala niyo ang daing ng mga Pilipino during Duterte? Ang sabi ng mga Pilipino, "Hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom." Yan ang sinasabi ng mga Pilipino. Hindi mamamatay sa COVID, kundi mamamatay sa gutom. O, 'di ba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. Si Duterte ay isang inutil, ang pinaka-inutil sa lahat ng pangulo na nakilala ko. Kasi ramdam ko, walang pangulo sa panahon ni Duterte. Walang pangulo na nagki-care, walang pangulo na bumababa para hatdan ng mga makakain, ng mga ayuda, mga Pilipino. Walang pangulo na nagki-care. Anong sinabi ni Duterte? "Bahala kayo, mahihirap kayo, mamatay kayo sa gutom, PI." Yan ang sinabi ni Duterte. Dali, pakita ko sa inyo, Mamatay daw tayo sa gutom. Yan ang sabi ni Duterte. Wala siyang pakialam, 'no? Habang sila ay humihiga sa bilyong-bilyong pera, ang mga Pilipino ay kini-curse niya na mamatay daw tayo sa gutom. Tingnan mo anong klaseng pangulo ng Pilipinas yan, 'di ba? Ah, mahirap kayo, mahirap kayo. Ito, yan 'to. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalimit. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Ah, Hirap kayo. marami siyang nanakaw. Marami siyang nanakaw, maraming nanakaw. Ito pa, marami siyang nanakaw, guys. Ha? Pero pinagtitiis niya tayo. Sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Di ba? Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. May ano pa 'to, meron pa 'tong mura, minura niya ang mga Pilipino. January 1, pag hindi nyo lang uso lang dyan. Meron pang ano, January 1, pag sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. January 1. Oh, 'di ba? Oh, 'yan po, sa panahon ni Duterte, minumura lang niya ang mga Pilipino na magtiis daw sa hirap at gutom. Wala daw siyang pakialam, 'di ba? 'Yan po mga kaibigan. Gusto kong gusto kong maintindihan niyo na 'yan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Wala tayong pangulo, walang nakikitang pangulo na nagki-care, walang nakikitang pangulo na bumababa sa mga liblib na lugar at namimigay ng mga ayuda.
Wala tayong pangulo na nagki-care at tinitingnan, iniinspeksyon yung mga baha, ay yung mga flood control projects, bakit baha ng baha. Wala tayong pangulo na bumababa at nag-iinspeksyon sa mga kung anong mga dapat na inspeksyonin, wala. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pangulo. Remember mga kaibigan sa panahon ni Duterte, trending, hashtag, nasaan ang pangulo? Trending yan. Sa Twitter, sa Facebook, TikTok, trending, hashtag, nasaan ang pangulo? Hinahanap ang pangulo. Every time na may bagyo, na may baha, na may mga kalamidad, hinahanap si Duterte. Nasaan si Duterte? Nasaan ang pangulo? Hindi maramdaman ng mga Pilipino ang presensya ni Duterte. Kasi nga, nagkakadahirap na ang lahat, binabaha na ang lahat. Si Duterte, ayun, natutulog sa kanyang kulambo. Safe na natutulog sa kanyang kulambo, nananaginip pa habang ang mga Pilipino ay binabayo na ng disaster. Kaya sa panahon ni Duterte, sumikat yan, hashtag, nasaan ang pangulo? Yan po mga kaibigan, no? Yan po ang nangyari. Sumikat yung hashtag na yan, trending, hashtag, nasaan ang pangulo? Dahil si Duterte ay inutil. Walang pangulo sa panahon ni Duterte. Walang pangulo na nagki-care. Walang pangulo na nandyan para sa mga Pilipino. Pinabayaan niya mga Pilipino, minura niya, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, PI. Katulad ng pagmumura niya sa Diyos at tinawag na stupido, minura din niya ang Papa, ang mga Pilipino, na mamatay daw tayo sa gutom. Hindi ko nakakalimutan mga kaibigan. That is the darkest hour of my life, ang pandemic. Siguro kung ang pangulo natin during pandemic is PBBM, masaya ang buhay. Masaya ang buhay ng mga Pilipino. Kung ang pangulo ng pandemic ay si PBBM, malamang sagana ang mga Pilipino sa pagkain at hindi kailangan mamalimos ang ating mga kababayan. Kung ang pangulo sa pandemic ay si PBBM, malamang ang mga Pilipino hindi na talaga kailangan na umalis, maghanap ng paraan o kung ano bang magagawa para kahit mamalimos, para lang makakain. Hindi na kailangan dahil ang Pangulo, si PBBM, siya na mismo ang maghahatid sa ating mga bahay-bahay ng pagkain. Katulad ng ginawa niya. Nitong Pangulo siya, wala ng pandemic. Nakakarating Tawi-Tawi, Hulu, Sulu, Basilan, kahit sa isang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, nakakarating ang Pangulo natin sa lahat ng dako ng Pilipinas. Nakakarating siya at naghahatid ng tulong sa mga Pilipino. Sabi ko nga nakataon kasi na ang Pangulo natin ng pandemic ay inutil. Kung hindi sana inutil ang Pangulo natin ng pandemic, hindi naman tayo mahihirapan. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Nagkaroon tayo ng inutil na Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng pandemic. Kaya tayo ay hirap na hirap. At marami ang hindi makakain dahil walang pagkain. Marami yung ating mga kababayan na mamalimos sa kalsada. Kaya naman, yung iba nating kababayan na mga may kaya, nagmagandang loob, nag-community pantries. Tapos anong ginawa ng Duterte admin? Ni-red tag, NPA daw. Alam mga kaibigan, dalawa lang ang Duterte administration. Ganito yung Duterte admin. Kapag ikaw tinutuligsa mo ang Duterte administration, i-red tag ka, sasabihin NPA ka. O kaya sasabihin bangag ka. Dalawa lang yan. Pero lahat ng sinasabi nila na NPA, kay Duterte bumabagsak. Dahil alam naman natin na si Duterte ay isang leftist. At ang sabi niya,
I am a leftist, I am a socialist, and I will be forever a leftist. At mga kaibigan, siya ay aliw na aliw at talagang tuwang-tuwa, pinagmamalaki niya si Joe Masison. At pinupuntahan niya ang mga NPA sa bundok, dinadalhan niya ng mga pagkain, dinadalhan niya ng mga pangangailangan, damit, rubber shoes. Yun ang ginagawa nila. Habang ang mga militar natin ay hirap na hirap sa pagtugis sa mga NPA, si Duterte, alam niya ang